Ayan, praise the Lord. Muli na naman tayo mag-aaral mga kapatid ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa may mga awit, Kabanata 27, Talata 4. Ito po ay panalangin ng pagpupuri. Yung title niya is Katha ni David. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan, at dooy humingi sa kanya ng patnubay. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. So dito mga kapatid, may kita po natin dito, ito po ang salita ng Diyos. Ito po ay awitin ni David, panalangin ng pagpupuri. Na may kita natin dito, meron siyang isa, isa lang yung hinihingi niya, isang bagay lang ang aking hiniling. Ano yung bagay na yon na hiniling ni David? Isa lamang talaga ang aking hangarin. Yun. Isang kahilingan, isang desire. The one thing I desire, that I may dwell in your house forever. Diba? May kanta na ganon, diba? Ngayon po, Ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh ay aking mapagmasdan, at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Yung kanyang hiling at ang kanyang hangarin ay tumira, that I may dwell in your house, in the house of the Lord all the days of my life. Habang siya ay nabubuhay, siya ay manatili sa bahay ng Diyos. Amen. Ang purpose niya is upang makita yung kagandahan ni Yahweh, yung beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. Na kung may kita natin dito na ayaw ni David na siya ay mapahiwalay sa Panginoon, yung makita niya yung kagandahan. Sabi ng isang kanta is to seek your face and not your hand. Napakalaga kay David na makita niya yung kaniningan, yung face ng Diyos, hindi yung kamay ng Diyos. Kasi pag kamay lang ng Diyos ang gusto mo makita, it's more lang ito yung sa pangangailangan mo na gusto mong ibigay sa iyo ng Diyos. Gusto mo lang ma-answer prayer, gusto mo lang yung mga bagay lang na gusto mo makuha sa Panginoon. Nakafocus lang ka lang doon sa mga ibibigay ng Diyos. Pero pag sinabing gusto kong makita yung face mo, o ibig sabihin yung makita ko, Lord, yung glory. Diba? Yung glory mo. Kasi bakit? Kasi kapag nandun sa house of the Lord, ligtas siya diba? Nandun yung shelter, nandun yung kaligtasan, yung kahit may mga trouble, may mga kaguluhan, napapanatag ka kapag nandun ka sa house o bahay ng Diyos. Diba? Katulad sa atin, pag nasa labas tayo ng bahay, lalo sa panahon natin ngayon, diba? Napakadelikado. Diba? Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa iyo. May mga taong ngingiti-ngiti diyan, pero may masama na pala yung hangarin sa iyo. 'Di ba? Mas safe tayo kapag nasa loob na tayo ng tahanan natin, 'di ba? Kapag naglalakad ka sa karsada tapos may may sumusunod sa iyo, siyempre kinakabahan ka. Amen? O kaya medyo hating gabi na hindi ka pa nakakauwi. So maraming faktor sa paligid natin na pwedeng magdulot ng kaba, takot, sa buhay natin. Kaya nga kapag tayo ay nasa loob na ng ating tahanan, napapanatag tayo, kasi nakakaramdam tayo ng security. Napapanatag tayo kasi siyempre nandun na yung mga mahal natin sa buhay. Kung ito ay napapanatag tayo sa literal lang na bahay natin, how much more kapag nandun tayo sa house of the Lord, nandun tayo sa templo ng Diyos, nandun tayo sa presence ng Panginoon. Diba? Kasi pag nandun tayo sa presence ng Panginoon, doon natin madadama yung tunay na kapanatagan, doon natin madadama yung tunay na kapayapaan. Yun ang mahalaga doon mga kapatid, yung payapa ang puso mo, payapa yung isip mo. Hindi naman ibig sabihin na wala ng problema, kasi habang tayo nabubuhay, may problema, may karamdaman, may mga
may takot, diba? Pero yung takot na yun, biglang nawawala yun, no? Kasi bilang tao, syempre, nagkakaroon din tayo ng takot minsan, nagkakaroon din tayo ng mga napapaisip din tayo, pero ang kagandahan nyo, kapag nandun ka sa presence ng Panginoon, hindi siya nagtatagal, no? Kasi yung takot natin, pinapalitan ng Diyos ng kapayapaan, diba? Nagkakaroon tayo ng kapanatagan, kasi nandun tayo sa presence ng Panginoon, eh. Diba? Nandun tayo sa kagandahan, diba? Kasi pag nakakay Lord ka, magaganda lang yung makikita mo, eh, no? 'Di ba? Magaganda lang, eh, no? Kaya sabi nga sa mga worst thing, nakikita mo pa rin yung beauty ng mga bagay na 'yon, no? Kung yung mga bagay na sa tingin ng tao is pangit, hindi maganda, pero pag nakakay Lord ka, nakikita mo na may maganda pa ring purpose ang Diyos sa mga bagay na nangyayari na 'yon, no? Kalimitan nga sinasabi ko, kunyari inuubo ka, no? Pero inallowed ng Diyos minsan na inuubo ka sa araw na yon. Kasi bakit? Kasi nang time na yon, yung hating gabi na, meron palang papasok sa bahay nyo, no? Magnanakaw, no? Akala naman magnanakaw, lahat kayo tulog na. Which is, totoo naman, tulog na kayong lahat, eh. Kaya nga papasukin na sana yung bahay nyo. Pero praise the Lord, umubo ka, di ba? Eh, nang umubo ka ng todong-todo, no? Talagang para kang matindi yung ubo mo. O sa pag-ubo mo, naalarma ngayon yung mga magnanakaw. Imbis na tutuloy na sila sa pagnanakaw, lulooban na yung bahay nyo, hindi na natuloy. Kasi bakit naalarma sila? Kasi akala nila, gising ka pa. No? Kasi akala nga nila kanina is, tulog na yung lahat ng tao. Pero dahil nagbubo ka, naalarma sila. Kaya hindi natuloy yung masama nilang balak. Di ba? May yung mga ganun na mga bagay. Ano, kapag nasa presence kasi ng Diyos, lumiliwanag yung isipan mo, eh. Kaya nga sabi dun sa Tagalog is, at do'y humingi sa kanya ng patnubay. No, yung patnubay ng Diyos, eh, napakahalaga talaga yon sa buhay po natin, no? Kaya nga ang tao na pinapatnubayan ng Diyos, talaga makikita mo na mayroong mga himala, may mga magagandang mga bagay talaga nangyayari, di ba? Makikita mo talaga na may ebidensya, no, na may nagaganap na mabuti, na maganda, no? Kasi nandun yung patnubay, nandun yung pagsama ng Diyos, di ba? Kasi kapag nandun yung pagsama ng Diyos, alam natin magtatagumpay ang lahat ng bagay, di ba? May struggle, may mga sakripisyo, but in the end, no? Success, no? Nagiging successful, nagiging victorious, nagiging triumphant, di ba? Nagtatagumpay yung mga ginagawa natin, no? Kasi minsan kasi totoo yan, di ba? May mga problema pa rin, may mga tiisin. Kasi minsan kung yun ang titignan mo, yun ang magbablock sa'yo, yun ang magiging hindrance sa'yo na hindi ka magpatuloy. Diba? Pero yung success nandun na yun, sa unahan mo yung success, eh. Ang gagawin mo lang is magpatuloy. Diba? Ito yung success na, eh. Sa kalagitnaan ng journey mo, para makamit yung success na yun, maraming mga struggle, maraming mga problema, maraming mga sacrifices. So kung yun lang ang titignan mo, hindi ka makakarating dun sa success. Diba? Pero dahil alam natin kasama natin ng Diyos, meron tayong yung backup power, eh, no? Backup power. Meron tayong backup. Pero yung parang backup power, 'di ba? Sa mga mo, sa cellphone mo, 'di ba? Ngayon, pwede mo nang dinidikit na lang yung parang extra na yung power bank mo, dinidikit mo na yung cellphone mo. Na pag nalobat yung battery ng cellphone mo, automatic nagcha-charge na siya. May backup force ka, eh. Nandun yung Panginoon, eh, 'di ba? Kaya alam natin na magtatagumpay, no? Kaya nga dito napakahalaga, no, sa buhay natin. Ang gusto lang naman ni David dito, mga kapatid, ni Haring David is yung kahalagahan, yung pakahalaga ng pananatili sa templo ng Diyos, yung pananatili sa presence ng Diyos. Kasi kung tayo ay nananatili sa presensya ng Diyos, doon tayo nakakadama kasi ng tunay na kapahingahan, tunay na kapayapaan. No, nagkakaroon tayo doon natin naranasan yung patnubay ng Diyos, eh, di ba? Kapag may problema tayo, ang gawin lang natin, no, pumunta lang tayo, dwell lang tayo sa presence ng Diyos, dwell lang tayo doon sa templo ng Panginoon. At pagtapos natin yun, tapos natin manalangin, lumapit sa Kanya, then makikita natin yung Kanyang patnubay, no? Tayo ipapatnubayan niya sa lahat ng ating mga gagawin, no? Paano natin susolusyonan yung problema, ano ba yung gagawin natin sa mga desisyon na gagawin natin, kung tayo may mga plano, siya yung gagabay sa atin kung ano ba dapat nating gawin, ano ba dapat nating unahin, di ba? At ang lahat ng bagay, may kita nimo, it falls into pieces, no? Na maano siya,
mabubuo yung lahat ng pieces na yon, no? Mabubuo sa isang magandang picture. Yan. So, yun mga kapatid, no, sa buhay po natin. Kaya nga, yun ang una, yun ang dapat na palagi nating hangarin. Katulad ni David, yun dapat ang ating hangarin sa buhay natin is yung manatili tayo sa presence ng Panginoon. No, manatili tayo sa kanyang paglingap, sa kanyang presensya, at tayo patuloy, no, na lumapit sa kanyang templo, patuloy tayo lumapit sa kanyang presensya, patuloy na magsimba, patuloy tayong ialay yung buhay natin, mas ilaanan natin ng oras, yung panahon, yung nandun tayo sa presence ng Panginoon. Di ba? Kasi kung tayo ay nandoon sa presence ng Panginoon, sabi nga na isang kanta, no, wala nang hahanap-hanapin pa pag na kay Lord ka, di ba? Pag na kay Lord ka, wala ka nang hahanap-hanapin pa kasi ang lahat ng bagay na pangangailangan natin, lahat ng bagay na kailangan natin, matatagpuan natin sa Panginoon. At naniniwala tayo na kung tayo may mayroong hihingin sa Panginoon, ang lahat ng ibibigay ng Diyos, alam natin ito'y para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. So yun lamang mga kapatid, at God bless, at nawa ang Diyos patuloy na magpala sa ating lahat, at tayo'y ilagay ng Diyos sa desire sa ating mga puso na patuloy tayo manatili sa Kanya, at tayo ay huwag mawalay sa Kanyang presensya. So yun lamang mga kapatid, at God bless po sa ating lahat.